My friends are reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. The disciples of John approached Jesus and said, Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast? Jesus answered them, Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and they will fast. My sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ating pagbasa po ngayon, magandang makita na ang mga disipulo po ni Juan Bautista ay nagpunta sa ating Panginoon upang magtanong ng isang tanong na walang mali siya. Ang katanungan nila ay napakasimple lamang, bakit kami at ang mga Pariseyo ay nag-aayuno, subalit ang iyong mga disipulo ay hindi nag-aayuno? Agad-agad sinagot ng ating Panginoon ang kanilang katanungan nang sinabi niya na mag-aayuno ba ang mga bisita sa isang kasalan? Darating ang panahon ng aking mga disipulo ay mag-aayuno. Hindi po naman talaga binabaliwala ng ating Panginoon ang halaga ng pag-aayuno. Binibigyan lamang niya ng laya ang mga disipulo na makita na may tamang lugar, tamang panahon ang pag-aayuno. Bagkus kapag tinignan po natin ang buhay ng ating Panginoon, mapapansin mo na malalim ang kanyang pagsasabuhay ng pag-aayuno. Kung maaalala po ninyo mga kapatid, bago po niya sinimulan ang kanyang misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita, ang ating Panginoon ay nagpunta sa disyerto at nag-ayuno ng 40 araw. Kung maaalala po ninyo, nang ang mga disipulo ay nagpunta sa Kanya at nagtanong, Panginoon, bakit hindi po namin mapaalis ang demonyong ito? Agad-agad ang sabi ng Panginoon, may mga masasamang espiritu na mapapalayas mo lamang sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Naalala rin po ba ninyo noong nakaraang Miyerkules ng Abo, nang ang ating Panginoon mismo ay nagbigay ng isang advice kung papaano mag-ayuno sa pamamagitan ng pagbibihis ng maayos. Mga kapatid, malinaw po sa ating Panginoon ang halaga ng pag-aayuno, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma na ginagawa natin ngayon. Subalit, mayroong lugar ang pag-aayuno. Kung titignan po natin ang ating Ebanghelyo, malinaw po na sinasabi ng ating Panginoon na may dahilan ang pag-aayuno. Para sa mga tagasunod o alagad ni Juan Bautista, ang pag-aayuno ay isang pagpapakitang ng ating puso, ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagnanasa ng magbagong buhay. Kaya tayo ay nag-aayuno upang supilin ang ating makasariling kagustuhan at ang ating pita ng laman. Para naman sa mga Pariseyo, mukhang tagilid ang kanilang dahilan ng pag-aayuno, sapagkat sila'y nag-aayuno upang ipakita lamang sa mga tao ng kanilang kabanalan sa pamamagitan ng mga pisikal at pagpapakita na sila'y nag-aayuno. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung mag-aayuno ka, magbihis ka. Huwag kang maghilamos ka upang walang nakakakita na ikaw ay nag-aayuno. Kumpara sa mga Pariseyo na ipinapakita talaga ang pag-aayuno, mali ang kanilang dahilan. Sa ating pagbasa mga kapatid, sa unang pagbasa, binabanggit ng ating unang pagbasa ng tunay na pag-aayuno ay ang pagmamahal sa kapwa, ang pagtulong sa kapwa, ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagbibigay hustisya sa mga nawalan ng katarungan, at iba-iba pa. Kaya nga sabi ng Panginoon, dapat malinaw sa atin
na ilagay ang pag-aayuno sa tamang panahon sapagkat dapat nating malaman ang dahilan ng ating pag-aayuno. Sa panahon ng ating Panginoon, hindi po sila madalas mag-ayuno sapagkat kasama nila si Jesus. Nakikita ni Jesus ng kanyang pakikisa sa mga disipulo ay panahon upang magdiwang, upang magsaya sapagkat ang manligtas ay kasama nila. Ang panahong ito ay hindi panahon ng pag-ayuno, kundi panahon ng pagpapalalim ng kanilang ugnayan sa ating Panginoon. Kaya yung fasting hindi napapanahon, hindi nalalagay sa lugar. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Ang aking mga disipulong ito sa panahon ng aking pagkamatay, ng aking pagpapakasakit, at sa panahon na kung ako'y wala na sa piling nila, sila ay mag-aayuno. Panahon lang, mga kapatid, ang pag-aayuno. Kaya nga, magandang makita na kahit nasa libro ng Ecclesiastes, ipinakita po dito, mga kapatid, yung halaga ng tinatawag nating tamang kilos, tamang gawa sa tamang panahon. Sabi po ng Ecclesiastes, no? May panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. May panahon ng paggigiba, at may panahon ng pagsasaayos. May panahon ng pagluha, at may panahon ng kagalakan. May panahon ng pagluluksa, at may panahon ng pagdiriwang. May panahon ng pagyakap, at may panahon ng paglisan. May panahon ng pananahimik, at may panahon ng pagsasalita. Kaya pwede nating idagdag, may panahon ng pag-aayuno, at may panahon ng di pag-aayuno. Malinaw po sa ating Panginoon, mga kapatid, na dapat matuto tayo ng tinatawag nating biyaya ng pangingilatis or discernment. Sapagkat sa pangingilatis, dito po natin nalalaman ang tamang kilos, tamang salita, tamang gawa sa anumang panahon ng ating buhay. Pangingilatis. Kay San Ignacio de Loyola, mga kapatid, talagang ipinangangalandakan niya ang halaga ng examination of conscience, yung pangingilatis o yung discernment. Kasi yun nga dapat malinaw sa atin na may mga tamang kilos sa tamang panahon. At dito po natin makikita ang husay ng ating Panginoon sapagkat alam niya ang dapat na kilos sa tamang panahon. Mga kapatid, tanungin po natin ang ating mga sarili sa mga sandaling ito. Di po ba, kapag mayroong handaan at ikaw ay nagda-diet, magda-diet ka ba? Siyempre, hindi muna. Diba? Sa panahon na alam mo na ang lahat ay nagsasaya, magkukwento ko ba ng isang malungkot na kwento? Siyempre, hindi. Sa panahon ng pagkain ng sabay-sabay bilang pamilya, magsasabi ka ba sa gitna ng pagkain, mag-rosaryo tayo? Siyempre hindi. O sa panahon ng pag-rosaryo, may magsasabi bang, may joke ako? Siyempre hindi. Panahon po yan, mga kapatid. At alam ng Panginoon ang tamang panahon. Kaya't naroon ang hamon sa atin, sa bawat isa sa atin, na matuto talagang mangilatis upang magawa ang tamang kilos sa tamang panahon. Tayo po ngayon, mga kapatid, ay nasa panahon ng Kwaresma. 40 araw ng panahon ng pagdarasal, pagbibigay, at pag-aayuno. Ito po ang panahon ng pag-aayuno. Ang panahon ng pandemya na kung saan tayo ay narito, pwede natin sabihin ito ay panahon din ng Kwaresma na tinatawag din tayong magdasal, magbigay o tumulong sa kapwa, at mag-ayuno upang na sa ganon, matulungan natin ang ating kapwa. Kaya nga, mga kapatid, malinaw ba sa iyo ang tamang kilos, tamang galaw, tamang salita sa tamang panahon? Ito ang hamon ng ating pagbasa ngayon. Pero sa totoo lang, mga kapatid, mayroon pong isang panahon o isang gawain na sinasakop niya ang lahat ng panahon. At ano ito? Sabi ng ating pagbasa, ang paggawa ng tunay na pag-aayuno.
At ano ang tunay na pag-aayuno? Ang pagmamahal sa kapwa, ang pagbibigay ng damit sa mga nawawalan ng damit, ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagmamahal sa kapwa at pagbibigay. Ito po ang tunay na pag-aayuno na sinasakop niya ang lahat ng panahon sapagkat walang panahon ang pag-ibig. Walang panahon ang pagbibigay. Walang panahon ang pagpapatawad. Lahat sinasakop niya. Araw-araw, bawat sandali ang kanilang panahon sapagkat kapag ikaw ay umiibig, alam mo, walang panahon itong pinipili. Lahat ng panahon sinasakop sapagkat kayang sakupin ng pag-ibig ang lahat. Kaya nga mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa sa araw na ito, tanungin mo ang iyong sarili, sa panahon ng pandemya, sa araw na ito, palagay mo, anong panahon ito para sa iyo? Panahon na ito upang patuloy tayong magmahal. Panahon ito upang bigyan natin ng katuparan ang kalooban ng Diyos na ipinag-uutos niyang gawin para sa atin.